Tips, welcome back sa Print Tips. So before tayo mag-proceed sa may print fab, no, explain ko lang sa inyo kung ano ba yung gamit nito. So yung mga printers po natin, meron po silang mga default drivers na ginagamit sa pag-print kung saan doon yung i-edit yung paper size, yung color settings at iba pa. So yung print fab po ay third-party software na install po natin sa ating mga PC para magamit po natin na i-bypass po yung mga printer drivers po na yon. Okay? So maganda po ito sa pagpiprint ng mga photos, ng mga stickers at marami pa pong iba at pwede po siya sa iba't ibang klase ng mga media. So isa po sa maganda at nagustuhan ko sa print fab ay madali mong makukuha yung kulay na gusto mong i-print, lalong-lalo na po yung mga nagkakaproblema ng mga greenish prints, yung masyadong maputla, masyadong reddish, yellowish. So malaki po ang tulong po ng print fab para maiwasan po yung mga yon. Okay? Ayan, bago tayo mag-proceed, papakita ko lang sa inyo yung iba't ibang mga samples ng na-print ko gamit yung print fab. So sa mga gumagawa po ng Sintra, ito po yung isa sa mga samples. Picture po ng nanay ko sa beach. Ayan, so ito po isa sa mga output po niya. And then gamit naman po yung photo paper na RC Woven. Ayan. So yan po yung quality na meron po yung print na yan. And then gamit naman po yung RC Satin. So ito po yung barko nila Luffy. Ayan. So maganda po yung color output po niya. Even yung sa malalaking Sintra. Ito dugtong method to. So may tutorial ako nito sa TikTok guys. Yan. So before tayo mag-proceed, please subscribe kayo sa baba. Click nyo yung notification bell. At saka syempre follow nyo na rin yung ating TikTok channel. Meron na rin ako sa FB. So next time na lang natin i-focus yun. So hopefully marami po tayong magiging subscriber sa videos mo nito dahil marami po tayong pag-uusapan later on. Yan. Ayan mga ka-tips, ito na nga. So, install na po natin yung print fab sa ating mga PC. So, syempre, kailangan meron po kayong installer. So, makikita po ninyo yan sa may description po natin. So, una po, i-install po muna natin yung 1.13. Okay, 1.13 po muna and then i-next lang po ninyo yan. So, hindi na po kayo mahirapan sa pag-install dahil puro next na lang po yan, saka agree. Yan. So, ine-next po natin yan. Ayan mga katip. So, next and agree lang po yan. Antayin lang po natin siya na ma-install kasi yung pag-initialize niya medyo matagal. Pero pag tapos na yon dire-diretso na po yan. So, after naman po niyan, ang susunod po na install po dito ay yung kanyang Ghost script. So, i-next lang din po ninyo yan ulit. Yan po yung Ghost script. So, installing na po yung kanyang Ghost script. Then, after po nyan, i-unclick nyo po yan. Huwag nyo po siyang i-open. And then, after po nyan, proceed na po kayo sa may 1.15. Yan, para mapatungan po yung 1.13. So, dito po sa 1.15 kasi, dito po ninyo makikita yung roll-to-roll na feature ng print fab. So, wala po yun sa 1.13a. Yan. Okay, so ganun din. I-next lang po ninyo hanggang sa ma-install pati yung Ghost script. Ayan mga katip. So, antayin lang po natin na ma-install po yung 1.15a. Ayan, pinabilis na po natin para mabilis po tayong matapos. And then, after po nyan, pag okay na, pwede nyo na pong i-run. Then, pagka-run ninyo, may magpapakita po dyan, ano. So, madali lang po yan. I-click nyo po yung About License. And then, select License Key File. And then, punta po kayo sa inyong installer na doon na po yun. Okay, na doon na po yung license key niya. Okay? Yan, print fab, and then, ayan. Then, i-click nyo lang po yan. Then, okay na po siya. So, every month po, ano po yan. Magkakaroon ng warning. So, pagka na-receive nyo po yung warning, usually mga 1 week before may warning na po yan, i-reinstall nyo lang po ulit yung 1.13 and 1.15. So, every month po yun. So, ganun lang po siya kadali. Okay, parang nare-reset lang po siya. Kaya po natin kailangan ng 1.13a before po yung 1.15. Ayan, ito naman po kung paano po tayo maglagay po ng printer or mag-add ng printer sa ating print fab. So, simple lang po siya. Nandiyan na po yung mga iba't ibang mga options at saka yung license. So, ibig sabihin okay na po yan. So, ito lang po, click lang po ninyo yung plus sign doon na add. And then, kung ano po yung printer mo na nakakabit or naka-on, makikita po ninyo agad dyan. So, and then, i-next lang po ninyo. And then, ang lagi po natin gagamiting driver ay 1.1 L1300 para po sa roll-to-roll print.
po niya. So wala po kasi yan sa iba, nasa L1300 lang po yan. Then pwede nyo pong palitan yung name ng inyong printer. So pwede po kayong gumawa ng iba't ibang settings sa isang printer lang. So ibig sabihin pwede nyong i-install or i-bypass ang isang printer gamit ang iba't ibang driver ng printer po dyan, no? Ayan, so siya nga pala, maganda po ito sa mga Epson printers. Tinetry ko sa Canon, hindi siya gumagana. So sa Epson printers lang po siya okay. Yan, so once okay na po yan, nandiyan na po yung inyong mga printers, and lagi nyo pong i-okay yung part na sinabi niya na magte-test print ng papel. Okay? So, ito po yung kanyang test print. So, mabilis lang naman po yan. Make sure lang na i-okay po ninyo yung pagte-test print dahil kailangan po yan. So, ganun lang po siya kasimple. Ganun lang po siya ilagay sa ating mga PC. At ganun lang po siya gagamitin. So, kung gusto niyo matutunan paano mag-print ng roll to roll at kung ano yung mga settings na dapat yung sundin when it comes sa pagpiprint ng photo printing, So, yung mga basic lang din naman yung pwede kong ituro po sa inyo. No? Kasi yung mga gamit lang naman po natin dito ay pigment ink at saka sublimation ink. Wala naman po tayong eco solvent. So, yung mga basic settings na gamit yung PrintFab, okay na po yun. No, pero kung mahilig po kayong mag-experiment, pwede nyo pong galawin yung iba't ibang mga parameters dyan, no, yung mga color settings, para po makuha ninyo yung desired result po ng inyong print. Okay? Pero paalala lang din po, no, para hindi na po kayo masyadong may stress, no, na never po ninyong ma-achieve yung 100% color na nakikita po ninyo sa screen ng mga computers ninyo sa output, no, dahil may pagkakaiba po yung transmitted light at saka yung emitted light, no. Ine-emit lang naman kasi may backlight po yung mga PC po natin. So yung kulay po na nakikita po natin diyan ay hindi natural. So kaya mahirap pong i-achieve yan when it comes sa printing po natin. Kaya wag po kayo magpapaka-stress na galaw-galawin lahat ng settings para lang makuha yung kulay na gusto ninyo at nakikita nyo sa screen. Kasi 100% hindi po natin ma-achieve po yan. Okay? So unless kayo po ay artist at nagpe-paint po kayo gamit yung mga kulay, pwede nyo ma-achieve pag gumagamit kayo ng mga kulay. Manual painting. No? Pero pag printing po na ganyan, no, to save you na sa mga heartaches na mararamdaman ninyo, na huwag nyo na pong ipilitin na ma-achieve yung 100% yung nakikita nyo sa screen, kasi yan po ay emitted light, no? Yan po ay backlit light, no? Backlit po yan, so yung kulay po niya na hindi natural. Okay, so yun lang mga ka-tips. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli.